So, Miss N plus preparing all ingredients, tools, and equipment before cooking. Ang una natin gagawin sa mixing methods is beating. Ayan, ilagay natin yung egg sa mixing bowl. Then, gumamit tayo ng electric mixer para ma-beat siya ng maayos. And if wala namang available, pwede tayong gumamit ng fork or wire whisk para ma-beat natin ng maayos. So, ayan. I-beat lang natin siya. Pag nakita nyo medyo okay na siya, ayan. Okay na yan. At ang kasunod naman ay creaming. So, maglagay tayo ng butter sa ating mixing bowl. Then, gumamit tayo ng electric mixer para mas mahalo natin siya ng maayos. And pwede din kayong gumamit ng stand mixer. Then, hintayin lang natin siyang medyo maghiwa-hiwalay yung kanyang butter. Then, after nan makita natin na okay na, mag-add tayo ng sugar. Pwedeng 1 tablespoon or 2 tablespoon. Depende sa nyo. Kung gaano katamis ang gusto nyo. Ayan, i-beat lang natin. So, after nyan, maglagay tayo ng egg. Ayan, gamitan ulit natin ng electric mixer. Then, pag nakita na natin na medyo okay na yung consistency niya, pwede na tayong mag-add ng cold milk. And later on, mag-add tayo ng flour para maging thick siya. And then, gumamit ako dyan ng spatula para ma-scrape yung mga girig-girig niya. Then, ayan na nga, naglagay na ako ng milk. So, cold milk yung kailangan natin na inagay para i-chill muna natin bago natin ilagay. Then, ayan, mix-mix lang. So, next naman, naglagay ako dyan ng 2 tablespoon of flour. Then, mix ulit para maging thick yung consistency niya para di ba creaming nga siya, so para makita mo yung pagka-cream niya dun sa consistency. Then, ayan, i-mix lang natin. So, next one naman is cutting in. So, maglagay tayo ng 5 tablespoon of flour sa mixing bowl. Then, ilagay natin ang fat. So, butter yung nilagay ko dyan. Then, pwede rin tayong gumamit. So, ipag-mix natin yan, pwede rin tayong gumamit ng fork or knife para mas ma-mix siya. So, ang ginamit ko dyan is fork. Ayan, i-mix lang natin. So, ayan, ganyan yung tamang paghalo. Then, kapag nakikita nyo na nag-mix na yung fat and flour, says okay na yan. Yan na yan. So, next one is stirring. So, siya yung pagko-combine ng liquid ingredients. Ayan, ganyan yung ginawa. So, one is kneading. So, ayan yung pagmamasa ng dough. So, gumamit lang ako dyan na. So, gumamit lang ako dyan ng chopping board para mas maayos na mamasa yan. Then, maglagay tayo ng flour para hindi dumikit. Ayan, masahin lang natin hanggang sa maging stretchy siya. So, next naman is sifting. Ito yung paghihiwalay sa flour ng mga buo-buo para pag nag-bake tayo is walang buo-buo dun sa ating dough o sa ating tinapay na i-bake. Ayan, mahalaga yan sa baking.
para hindi sumama yung mga buo-buo. Ayan, mag-sift lang tayo. So, after nun, okay na yan. So, next naman is whipping. Yan naman yung paghiwalay natin yung egg white sa egg yolk. Then, after nyan, iset aside na natin. At gamitan natin ng electric mixer para mag-double yung size niya. Size ng egg white na inhiwalay natin kanina. So, ayan na. Hintayin lang natin mag-double siya and maging fluffy. So, ayan. Medyo nagiging, na siya, fluffy na siya. So, ayan. Pag nakuha nyo na yung consistency na gusto nyo, so, pwede na din yan. So, next naman is folding. So, nagtunaw naman ako dyan ng chocolate para i-mix doon sa kaninang winip natin na egg whites. So, ayan. So, pinaghalo ko na yung chocolate and yung winip na egg white kanina. So, daan-daan lang paghahalo. Ganyan lang. So, next naman is cut and fold. Ito naman yung pagsasamahin mo na yung chocolate na nitira doon sa kaninang minix natin na chocolate and egg whites na winip natin. And ayan.